Nakatakas na raw si Go Waping, guys. Oo, nakatakas na raw si Go Waping. Go Waping has left the Philippines, sabi ni Risa Ontiveros. Ni Hontivirus. Oo. Sabi niya, according to my source, Alice Go went to Singapore where she met with her parents Lin Wenyi and Go Jianxing. The couple flew in from China on July 28, 2024. It seemed like a reunion because they were also with Wesley Go and Cassandra Ong. Ayan. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, sa inyo pong unang padala, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Grabe ito. Panoorin natin yung statement ay itong balita tungkol dito sa nangyaring kalokohan na ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hulyo pa, nakalabas ng Pilipinas si Alice Go, ang sinibak na mayor na nasasangkot din sa mga iligal na aktibidad sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Base yan sa mga dokumentong ipresenta ni Senadora Riza Ontiveros. Doon ay naka-reunion umano ni Go ang kanyang mga magulang at kapatid, pati isang negosyanteng sangkot naman sa Pogo sa Porac, Pampanga. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kung saan-saan pa pinuntahan para hulihin at silbihan ng arrest order, pero isang buwan na palang nakalabas ng Pilipinas si Alice Leal Go. Base sa dokumentong ipinakita ng chairperson ng Senate Committee on Women and Children, bumiyahe si Go noong umaga ng July 18, 2024 at dumating sa Kuala Lumpur, Malaysia pasado tanghali. Match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Go. Mula Malaysia, tumuloy umano sa Singapore si Go para makipagkita sa pamilya niya ayon sa source ng komite. Nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Go Jianxing. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Go at Cassandra Ong. Si Cassandra Ong ay kinokonekta naman sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Giit ni Ontiveros, hindi... Di ba si Cassandra Ong din yung dinala ni Harry Roque sa PAGCOR? Cassandra Ong din yata yun eh. Parang Cassie Ong yun, di ba? Cassie Ong. Yun din yata yun si Cassandra Ong eh. Di makakalabas ng Pilipinas si Go kung walang tumulong mula sa gobyerno, lalo't may lookout bulletin order laban sa kanya, kaya dapat itimbre ng immigration ang mga tangkanyang mag-abroad. Paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Hinala ng ilang senador, chartered flight ang sinakyan ni Go. Matitry siyang kung sino, mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day from the Philippines. Idadaan pa rin sa immigration ng chartered Sino plane. yung CIQ, Customs Immigration, Quarantine, ang nag-process ng kanilang passport. If the flight number now registers to a chartered plane, then you can find out who owns the chartered plane. And dahil nga masyadong popular ito si Mayor Go, kilala siya. Siguradong kilala ng piloto kung sinong pasahero nila, imposibleng hindi makikilala. CAAP can fine or actually dismiss pilots in the failure to name the members in the manifest. Kapansin-pansing walang larawan sa biometrics ni Go sa dokumentong nakuha ni Ontiveros. Kung i-enlarge po natin yung photo dun sa ipinakita kong slide kanina, hindi po na-capture ang image niya dun sa CCTV. So dumaan or idinaan siya sa spots na hindi mahuhuli kahit yung video image niya. Baka may nagturo sa kanya at hindi lang dito sa immigration natin, posibleng sa immigration ng iba pang ASEAN countries. Ang pagkakaalam umano ng Justice Department, nasa Pilipinas pa si Go at walang report ang immigration na nagtangka siyang umalis. Nakapaghain pa umano si Go ng counter affidavit na pinanotaryo noong August 14.
at may mga nakakita pang mga law enforcement agency pagkatapos ng July 18. Sabi ni Senador Win Gatchalian, chinek ng opisina niya ang law firm na naghain ng counter affidavit ni Go at lumalabas ngayon aniya na nagsinungaling ang abogadong nagnotaryo sa dokumento na si Attorney Elmer Galicia. Si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na mayroon pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin. Kinukuha na namin ng pahayag ang kampo ni Go, kanyang law firm pati si Galicia, BI at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA pero wala pa silang tugon. Inaalam din ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kung totoo ang impormasyon, habang nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa mga counterpart nila sa Malaysia at Singapore para beripikahin ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok. So yan yung ganap. Ngayon, ito yung pinakita na picture ni Risa Ontiveros sa hearing. Ito yung sinasabi niyang walang picture. Ayan, no? Sa immigration yan, eh. Di ba tayo mga hampas lupa? Kapag tayo bumabiyahe abroad, syempre, haharap ka sa immigration, papakita mo yung passport mo, tatanungin ka, what's the purpose of your visit? No. What's the purpose of your visit? I'm here for a holiday, or I'm here for a business trip with a holiday. I'm here to visit my friends or family, ganyan. Di ba ganun sa immigration kadalasan? This is This is sa Malaysia, Fido Dido. Sa Malaysia to. Tapos di ba habang ini-interview ka, naka-video ka. Di ba ganun? May camera yun eh. May camera yun sa harap na immigration. Ni-interview ka, binibidyo ka, minsan pipicturean ka pang ganun. Di ba? Ganun sa sa immigration. So, ibig sabihin, hindi lang siya may nabayaran sa Pilipinas, may nabayaran din siya sa Malaysia. Hindi siya dumaan sa immigration. Wala, oh. Baka pinadiretso lang. Pinadiretso lang siya. After nun. Wala eh. So, mukhang may problema din kay Malaysia. Ngayon, mga kotsero, ayan, ito yun, no? Ito yung pasok eh. Pumasok siya ng July 18, 2024 sa Malaysia. Ayan, no? Pumasok 12:17. Malamang sa malamang hapon to. Madaling araw, 12:17 eh. Red eye. Red eye flight, guys. Oo. 12:70. Hindi. Kapag madaling araw, 00 pala dapat. Sorry. So, tama, hapon. Hapon to, hapon. 12:17 ng hapon. Yan. Galing, no? Broad daylight. Broad daylight, eh. Galing, no? Tapos, ang pasok niya sa KL International Airport, normal. Ang weird, no? Ang weird. Paano kaya siya nakapasok ng airport? But anyway, kasi alam niyo yung chartered flights, mga kotsero, kapag yung chartered flight, ano pa rin yun eh, makikita pa rin yun eh. Kasi dadaan ka pa rin sa immigration. Yung papers mo, i-check sa loob ng chinarter mo na flight. Oo. So, hindi ka basta-basta rin makakalusot kahit naka-chartered flight ka. So, malamang sa malamang, pinlano na yan. So, baka meron siyang counterpart sa meron siyang counterpart sa, tawag dito, meron siyang counterpart sa Malaysia, meron siyang kakuntsaba, na malaki rin, malamang sa immigration din ng Malaysia. Tapos, dito sa Pilipinas, syempre, yung sarili nating immigration, meron din siyang kakuntsaba, nakaalis siya. Oo. Alam niyo, mga kotsero, common na to. Hindi ito bago. Kaya nagtataka ako sa mga DDS eh. Galit na galit sila eh. Paano nakataka si Alice Go? Ganyan. Eh, malamang sa malamang, si Digong din nagpatakas dyan. Malay ba natin?
Siya yung ano di ba? Siya nga yung tinuturo na na isa sa mga kasabwat ni Alice Go. Hindi natin alam. Although, naglabas ng statement ng immigration, Intel says Alice Go left PH without passing immigration. Yun ang matindi. Hindi siya dumaan na immigration, guys. So, ibig sabihin, sa backdoor siya dumaan. Pag backdoors, usually, mga kotsero, ang iisipin mo lang dalawa. Either Batanes to Taiwan or Tawi-Tawi to Sabah. Yun lang yung malapit Yun yung malapit Oo, yun yung pinakamalapit, guys Oo. Or, sa bagay, may international airport din ng Davao City, pwedeng from Davao City. Kasi mabilis lang yun. Wala pang 1 oras yun, pag Davao City. Kaya ako, mga kotsero, hindi ako magtataka kasi may tunnel diretso kay sa Kingdom papunta ng Davao International Airport. Ang Kingdom, merong diretsong access sa airport So hindi ako magtataka kung wala na rin sa Pilipinas si Kibulok. But anyway, that's a different story. So ibig sabihin, mga kotsero, dumaan siya without passing through immigrations. Without passing through immigrations or pinatakas ng immigrations. Oo. Ulitin ko lang, mga kotsero, hindi na po bago tong diskarte na to. Nung panahon ni Digonggong, merong pastillas, di ba? Yung pastillas na yon, bago pa yung naging pastillas, yung pastillas yung papasok ng Pilipinas. Bago pa nagkaroon ng pastillas, meron ng envelope. Meron ng envelope. Oo. Panahon naman yun ni Panot Aquino. Meron ho talaga na mga nakakatakas na mga kriminal sa Pilipinas at merong mga, kahit i-charter flight mo yan, kahit chartered flight yan, papasukin ka ng immigrations kasi kailangan mo yung papeles. Kailangan yung papeles mo Tatakan yung papeles mo. Dadaan ka pa rin sa immigrations. So, kahit chartered flight pa yan. Pero, ang nangyayari, mga kotsero, nagtatakip na lang ng mata ang mga taga-immigrations. Ganon. Ganon yun. Tapos, ang kalimitang backdoor, mga kotsero, is yun nga. Usually, sa may bandang Tawi-Tawi, Davao, at saka Batanes. Yung Batanes, papuntang Taiwan. Yung, tawag dito, yung Tawi-Tawi, papuntang Mindanao. Tapos, papuntang Sabah. Tapos, yung Davao. Dahil may international airport nga doon. So, yun. So, sabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco, napag-alaman daw nila na si Go ay nakabiyahe talaga illegally papunta ng Malaysia noong July. So, we received intelligence information from our counterparts abroad that Go illegally left for Malaysia, then flew to Singapore. Allegedly, flew to Singapore with Sheila and Wesley on July 21. Imagine. Grabe, no? Nakatakas pa, no? Naka-lookout bulletin pa yan. Partida. Hindi naka-record, So, ibig sabihin, pinalampas siya. The BI has presence at all regular international ports of entry and exit such as international airports and seaports, whereas informal exit points are managed and monitored by other aviation or maritime agencies. Pero kung international airport yan at kung international airport ng Davao, may BI dyan. Ito yung sinasabi kanina. Yung smaller airports, may nag-comment kaya nakita ko. Yung smaller airports daw, walang immigration. But if that is Davao, if it's an international airport, lalo na Davao City International Airport, merong BI dyan. Imposibleng wala. Kasi nga, may direct flight ka palabas So, yun.
So totoo nga yung sinabi ni Risa Ontiveros. Ito yung sinabi niya. Which alam niyo mga kotsero, I find it interesting no kasi ang sinabi ni Risa Ontiveros, nakaalis daw siya noong July 18. July 18 mga kotsero Tapos, kung titignan niyo to, July 15, susuko na raw si Go. Sabi ng abogado niya. July 15. Yan, no? I talked to her yesterday, so July 14, for more than an hour. Of course, this is our advice. Okay, sumuko na raw siya, etc., etc. May subpoena, etc., etc. So, suko na raw siya July 15. Ngayon, mga kotsero, August 15, nagsalita yung abogado niya. Abogado niya to August 15, 2024. Nasa Pilipinas pa raw si Go. So, may nagsisinungaling. Mga may perjury na naganap, The lawyer for Alice Go on Wednesday said he has been assured by the dismissed mayor of Bamban-Tarlac that she remains in the Philippines. O unless sasabihin niya na, hindi, sinungaling din sa akin si Alice Go, etc., etc. Diba? Sabi niya sa akin, nasa Pilipinas siya pero etc., etc. Sabi, she told me that she's still in the Philippines. She assured me of that. And of course, I believe in the capacity of our immigration. As of now, no Alice Go has been apprehended in our ports. David said, noting that they were able to talk to each other via video call. Video call, hindi niya nalamang wala sa Pilipinas. Kailan umalis? July 18. Para bang sa malamang, mga kotsero, hindi naman siguro uto-uto yung abogado ni Alice Go. August 15 to. Yan August 15 Diba? So, nakakaduda na talaga yung mga ganap. And hindi rin ako magtataka kung alam ng abogado niya na nakatumakas na si Go. Hindi ako magtataka. So, I think, mukhang kailangang malaman sa abogado niya kung ano ba talaga yung katotohanan. So, alam na yung next step. Dalawang abogado agad yung iimbestigahan. Itong abogado ni Go and the other one, yung isa, yung nag-notarize. Yung nag-notarize ng kanyang motion for reconsideration. Diba, Sparrow? Thank you very much, Sparrow, sa super chat. Ang dali daw landiin ang batas natin. Actually, hindi. Hindi madaling landiin yung batas natin. Ang madali landiin yung mga enforcers. Yung mga enforcers, ang madali landiin. Oo. Ang dali landiin Harapan, bigyan mo lang ng envelope, bigyan mo ng, tawag dito, ng pastillas. Tupi. Although si DOJ, nag-iimbestiga na sila. Alamin na nila kung sino nagpatakas kay Alice Go. As far as we know, Mayor Go is still in the country. Well, again, kasi nga, wala ngang record na siya ay nakatakas. Oo. So, this is a case of national significance. Thus, it is indeed true that Alice Go has left the country. A thorough investigation is needed. Kailangan talaga yan. So, mga kotsero, itong kay Alice Go, marami ditong mga DDS na sabi, weak leader kasi si Bongbong Marcos kaya nakataka si Alice Go. Weak kasi, weak. Palagi ganun. Weak leader. Sige, okay. Weak leader. Asa si Peter Lim? Nasaan na si Peter Lim? Sige nga, mga DDS, sagutin nyo nga. Nasaan si Peter Lim? Pakitanong nga ay Digonggong kung nasaan si Peter Lim. Di ba? Nasaan si Peter Lim? 2021 pa na nawawala, Nasaan na siya? Nasaan na si Michael Yang? Nasaan na si Michael Yang? Nasaan na si Lincoln Ong? Nasaan na silang lahat?
yung mga tao na complicit sa korupsyon na pinagagawa ni Digonggong, nasaan silang lahat? Eh di kung weak leader pala si PBBM, mas weak si Digong, 3 yung nakataka sa kanya. Di ba? 3 drug lord yung nakataka sa kanya. Oh, nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Pero, alam nyo mga kutsero, this is really, kung if anything, ito po ay insulto sa tawag dito sa enforcement ng Pilipinas, no? It seems, kasi alam nyo mga kutsero, hindi rin naman makakatakas sa Alice Go kung merong surveillance sa kanya. Di ba? Kung merong surveillance. Ang problema, sinabi ko na to, binanggit ko na to noong nakaraan. Doon sa kay Kibuloy. Kung bakit nagiging successful siya sa kanyang pagtatago. Kasi mga kutsero, nung panahon na hindi pa siya nagtatago, pero meron ng issue, hindi ho siya binantayan. Hindi siya binantayan. Di ba? Tapos yung NBI, yung mga kasabwat ni Kibuloy sa kaso, nahuli na nila, sumuko na sa kanila, pero nakapagbayad ng bail. O, so na nakapagbayad ng bail, mga kutsero, bakit hindi nila minanmanan? Di ba? Bakit hindi nila binantayan? Ano na kumbaga, dapat sa utak ng mga enforcers natin, flight risk yan may kaso yan, malaki ang kaso niyan, dapat flight risk yan. Pero hindi pa rin nila binantayan. Oo. Ito, pangatlo, si Alice Go. Dapat, nung first 2 hearings pa lang, nararamdaman nyo na, sige, mukhang pupunta to sa warrant of arrest. Di ba? Mukhang pupunta to sa warrant of arrest. Sige, mag-request na tayo ng surveillance, casing and surveillance. Request na tayo ng casing and surveillance para nababantayan na natin to bago pa siya makatakas. Para kapag tatakas, alam na natin kung tatakas siya. Yun yung mahina Yun yung mahina. Dapat nagkaroon na tayo nung ganun Dapat nagkaroon na ng sense yung ating kapulisan na, malaking big fish to, dapat binabantayan natin. Kaso hindi Walang casing and surveillance Anong gagawin? Kapag naglabas ng warrant, doon lang hahanapin, doon lang hahalughugin. O di palyado ka na, nakapagtago ka na. Unless, mga kutsero, that's one theory. One theory is may mga nabayaran local officials. Another is almost the same. May mga nabayaran local officials pa rin. Pero may involvement na ng Chinese Communist Party. Which confirms, kung yan ang totoo, ikukumpirmahin lamang niya yung teorya na si Alice Go ay isang spy. Isang spy ng China. Hindi ako magtataka kung totoo yan. Hindi ako magtataka. So that's another theory na pwedeng pag-aralan. But regardless, alam nyo mga kutsero, kung merong maayos na surveillance dito sa mga potential na flight risk, lalo-lalo na yung mga involved sa Pogo, yung mga involved sa pagpatay ng mga journalist, yung mga involved sa drug trafficking, etc., etc. Kung nababantayan sila na maayos, di wala sanang ganito. Kaso, wala So I think si Ben-Hur Abalos should do something. Tsaka si DOJ Secretary Boying Remulla. Kailangan may gawin sila kasi under nila yung PNP tsaka NBI respectively. So they should do something about this kasi this should not alangan naman yung Marcos administration ng magiging administrasyon kung saan ang daming mga kriminal ang nakakatakas. Diba? Ang pangit naman nun. So, dapat merong mag-improve sa sistema natin ngayon dito sa
casing and surveillance. Parang di sila natatakasan. Ang pangit eh. Ang pangit. It's all about enforcement. Oh, it's all about enforcement. And mahina eh. Mahina yung enforcement eh. So, yan po mga kutsero. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel na see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you again next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?